Good morning po, Yusek. Yesterday po, after the fuel discount increase po, Manibela released a statement saying that ang fuel discount ay pansamantalang ginhawa lamang. They also cited na limited daw po yung mga kalahok na gasoline station, hence most drivers po still pay in full price. Your reaction po dito? Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno. Follow-up question, Maricela Lili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. I understand LTFRB has recommended na 20 pesos yung supposedly discount or fuel subsidy for PUVs. Pero ano po yung naging basehan? Bakit naging 12 pesos instead of 20? Sa ngayon po ay may inalaan po na 400 million pesos para sa fuel discount. At ang pinakadetalye po nito, mamaya po ay magkakaroon ng press briefing or press con ang DOTR at alas 2 po ng hapon para po mabigay niya ang pinakadetalye kung paano narating ang 12 pesos or 12 pesos na fuel subsidy para sa ating mga tsuper. I understand simula po ang implementation nito on August 15 until when po natin target yung implementation? Sa ngayon ay walang definite na panahon hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda. Pero hanggang kailan po pwedeng umabot yung allocation? Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. So mamaya po siguro ay maibibigay ang pinakadetalye ni Secretary Banoy. Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, elevated na po yung complaint from the Presidential Complaint Center. Yung reklamo po kay Health Secretary Pujalte and this time nasa Office of the Ombudsman na po. Kasama rin yung reklamo sa pagpapahinto raw po ng procurement for tuberculosis. Malacanang said last August 3, natitingnan pa rin in the next few days kung ano po yung hakbang ng Pangulo. Does the President see the need to issue a preventive suspension now? Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, Ivy, ay nasa Ombudsman. Okay? So nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo. And nag-usap na po ba si Secretary Pujalte at ang Pangulo? Sa ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap na. Sunod po na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutunton? Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan at tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald De La Rosa? Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Thank you. Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it?
Nakausap po natin mismo si Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa, at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso at atin ding hinihingi ng tulong hindi lamang sa parte ng gobyerno kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin na ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident? Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Another follow-up, Maricel Halili, TV5. Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nanggaling tong misleading information? Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa aking mga ibang impormasyon. Pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron syempre mga troll na nagpakalat nito. Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging desisyon po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process at kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial. Kung meron po, Yusek. Thank you. Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon? Kung may reaction po si Pangulo, ma'am, sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil. Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na political